sa bawat isa. Pero kung titignan mo ang Supreme Court decisions natin over the years, no, to be fair to this court, over the decades ito, may mga kaso sila na hindi ka pwede mag-file ng disbarment case against a Supreme Court Justice or an impeachable officer. You cannot file a case in the Sandigan Bayan. So meaning, ang remedy mo lang, kung may problema ka sa isang justice, kung may ginawa siyang misconduct or may ginawang krimen, is to wait for impeachment. So, ang impeachment naman, ang justice hanggang 70 years old siya unless mag-resign siya. So, ang presidente, ang immunity from suit niya is only 6 years. But what if your justice already by 55 or 60 years old? Not to say na walang logic yun, ha? Kasi can you imagine naman, Supreme Court Justice ka, kinakasuhan ka sa Sandigan Bayan, kapag ka inapila, sa inyo din ang pupunta. So I see that point. So, we have to make the impeachment process so accessible to people that meron naman accountability ang members of the Supreme Court. Ang katulad namin, Senador, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin equal lang ang Senate at saka ang judiciary. Pag kinasuhan ng congressman o senador, patatawag sa korte yan. Witness lang sa krimen yan, patatawag ng NBI o ng pulis yan. Ganun din ang mga alter ego ng presidente, di ba? There are sometimes that you give courtesy, but sometimes, lalo pag criminal cases, patatawag ka lang, pwede kang isupina. So, ang question ko kasi, kung ang gagawin ruling ng Supreme Court, bawal mag-witness yung mga miyembro ng korte, pati yung mga process servers, bawal mag-witness. Tapos, ang sasabihin naman nila, ang records nila, confidential. Samantalang sa Nixon case sa Amerika, di ba, nung nagdi-discuss sila about Watergate, ano sabi ng US Supreme Court? Executive privilege, yes. Pero if there's a crime involved na, exception siya. So, ganun din ang sinabi nila sa judicial confidentiality, no? Kapag ka ang pinag-uusapan ay misconduct ng judge or ng justice, pwede na dapat. So, I'm just seeking here a balance. Dahil napakahirap na pagdating ng prosecutor dito, I'm not talking about this prosecution, ha? In general, kahit sinong impeach mo, sasabihin, ano ebidensya mo? Magpapatawag ka ng witness. Ay, hearsay yan. Wala ka naman dun sa loob, eh. O sige, kunin natin yung record sa loob. Kunin natin witness kung sino. Ay, hindi pwede dahil confidential yan. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hanggang nag-70 years old ang isang justice, not at all can be held accountable. You say, no, get independent witnesses. And what if the crime or the misconduct happened during their session, di ba? So that's what I'm saying, na to give them all due respect, to help protect the institution of the Supreme Court, and tama naman yung mga rulings nila as far as protecting the institution. But how do we balance it? Hindi naman dapat na parating para walang crisis, Senate na lang ang atras. Di ba? Dapat minsan, umaatras din ang Supreme Court o nagkaroon ng bigayan, tinitignan nila. Kasi they can always say na, ang rule pa rin confidential. But, because this case involves an allegation of misconduct, and because the precise issue nga is whether or not yung TRO was given may irregular or may partiality, we will allow this, or we will allow the court to examine this or whatever, di ba? Sana kung ganun yung ruling or ganun ang i-enforce namin, may konting balanse. So for me, Gio, yun lang ang hinahanap ko noon. Nasaan yung balanse para hindi naman sabihin ng tao na walang sinumang opisyalis sa Pilipinas na hindi pwedeng lahat tayo dapat pwedeng i-hold accountable. Senator, clarify lang natin. May tinatanong po ng mga tao, bakit si Enriqueta Vidal nung Article 2 napapunta at nabigay ang SALN, tapos ngayon biglang may cloak of bawal? That's the point sa akin nga eh. Do we leave it up to the discretion ng court kailan nila papayagan o hindi? Kaya kasi paulit-ulit na sinasabi, pantay lang ang Senado at Supreme Court. Totoo yun. Pero ang impeachment court is not the Senate. The Senate composes the impeachment court, pero mas mataas yung korte, hindi sa Supreme Court, but sa mga miyembro ng Supreme Court. So, kasi pwede mo ba naman sabihin na pwedeng i-impeach ang mga justices, nandito sila, pero pantay lang ng court. Paano mo i-judge sila kung pantay lang? Diba? So, yung korte mo nandyan, and it can enforce its orders sa Supreme Court. So, that's what I'm saying. But, tama naman si Senator Miriam Defensor Santiago at si Senate President Enrile, hindi pwedeng bara-bara tayo o hindi natin pwedeng brasuhin ang korte or wasakin ang sistema ng judiciary just because we want these documents. So they were hoping na pag nag-usap ang clerk of court ng impeachment court at yung clerk of court ng Supreme Court, magkakaroon ng some sort of compromise. So, halimbawa, security guard. Bakit hindi pwede mag-witness ang security guard? So masisi mo ba, halimbawa si Senator Pia kanina, sinabi niya, o sabi niyo yung TRO, lampas na sa oras sinod. Wala naman kayong witness.
Hindi ko masisi na tinanong isang senator judge yun. Pero hindi ko naman masisi yung prosecution sa sagot niya. Ayaw kong payagan na mag-witness siya. Kung ikaw naman security guard, doon ka nagwo-work sa Supreme Court, sinabing wag, pupunta ka ba? Di ba? Paano kung alisin ka sa trabaho? Ang hirap-hirap magkaroon ng trabaho ngayon sa ating bansa. So, that's what except kung pinag-usapan kasi namin, let's talk more about it in caucus. That's why I stopped there muna. But I'm really searching for a balance because magiging president to. In the future, titignan yung rulings ng korte na to and we will look back and yun ang i-apply. So I'm hoping we can have a clearer ruling on that. Maraming salamat po, Senator Alan Peter Cayetano. Samantala po, tumungo naman tayo sa aming kasamang si Ralph Rivas mula sa Senate Grounds. Ralph? Yes, Cathy, Gio, muli na namang inagaw ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago itong spotlight dito sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona matapos niyang tablahin nitong ni Private Prosecutor Attorney Vitaliano Aguirre ang mga pagsusungit at ang kanyang mga maanganghang na salita na binitawan dito sa impeachment trial kanina. At paglabas nga kakalabas lamang ni Aguirre dito sa Senate impeachment grounds at pinagkaguluhan nga siya ng media hoping na magkaroon tayo ng panayam o mahingan lamang ng statement itong si Aguirre, pero tumanggi na siyang magbigay at ayon naman sa mga miyembro ng prosekusyon ay nasabi na niya kung ano ang kailangan niyang sabihin and more or less to lessen the damage na rin. At ayon naman kay Representative Fariñas ay apologetic naman sila sa mga kaganapan kanina. Nung minomonitor ko naman yung mga pulso ng ating mga kababayan sa Facebook at Twitter, ay umani naman ito ng iba't ibang reaksyon. Una na nga dito ay justified nga naman daw itong reaksyon ni Attorney Aguirre dahil nga naman sa medyo nasobrahan na nga daw ito si Senator Santiago and others to the point na pinapa-calm down na itong si Santiago. Pero ayon naman sa iba ay isa nga itong pambabastos for a senator judge at dapat hindi ito mangyari. Dapat ethical ka kapag humaharap ka sa impeachment court. Pero ayon naman sa iba ay isa lamang itong petty na issue at wala itong merito sa kaso at dapat hindi na natin pansinin pa. Masasite na nga for contempt itong si Aguirre at maaari siyang hatulan ng hanggang sa 10 araw na pagkakakulong. At ang mga pangyayaring ito hindi inaasahan ng media. Ang media ay inaasahan lamang na isang cross-examination ang mangyayari. But if I may use Senator Miriam Defensor Santiago's quote for today, ay napawa ang ilang mga taga-media dito sa mga kaganapan. At tunghayan natin kung ano ang mangyayari sa March 12 sa pagpapatuloy nitong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Muli ako si Ralph Rivas, naghahatid ng pinakahuling balita mula dito sa labas ng Senado. Maraming salamat, Ralph Rivas. Kinote pa niya si Senadora Miriam Santiago. No, wah. Samantala po, tunguhan natin WAAH. Tunghayan po natin ang highlights ngayong Day 26 ng paglilitis. Nag-umpisa po ang Day 26 ng paglilitis sa pamamagitan ng pagbibigay ng manifestation ni Senador Alan Peter Cayetano tungkol dito sa judicial privilege at kinwestiyon nga niya itong kawalan ng exceptions dito sa judicial privilege na laging ini-invoke ng mga empleyado, hindi lang ng mga mahistado ng Korte Suprema. At syempre, natuloy din ang ng cross-examination ni Danilo Piedad, isa sa mga cameramen ng ABS-CBN. At nagkaroon ng mga konting issues. So kahit mabilis lang siya, nagkaroon ng mga konting issues afterwards na pinoint out ni Senator Miriam na sabi niya, kasi nung latter part ng impeachment trial, umalis na siya the other day. So medyo naguginulat daw ng mga senador, ng prosecution, ang Senado, sa pag-pull out o pag-stop ng pagsabi ng Article 1, 4, 5, 6 at 8. At pinagalitan nga niya itong prosekusyon dahil anya hindi daw ito ginagawa sa ordinary court practice at marami siyang sinight na mga instances. Nakikita po natin itong naging highlight of highlights ngayong araw na ito. Itong pagtatakip ng tenga nitong isa sa mga private prosecutors, Attorney Vitaliano Aguirre. At ito nga ang napansin ni Senador Jinggoy Estrada and he moved to cite Attorney Aguirre in contempt. Nakikita po natin si Senador Niel Tupas na natatawa sa tila mga sinabi nitong si Senadora Santiago.
So makita rin natin, no, doon sa mga punto na niraise si Senadora Santiago, sabi niya, kailangan daw ginulat ang Senate Impeachment Court dahil sa dami ng witness at documents sa merito at may posibleng unethical behavior at syempre there's a disputable presumption. At giniit ng prosecution yung kanilang sinabi no, na hindi na nila ipapagpatuloy ang mga kasong Article 1, Article 4, Article 5, Article 6 at Article 8. At ngunit giniit din nila, Gio, na with reservation dito patungkol dito sa dollar accounts nga na ibinabaan ng TRO ng Korte Suprema. At ito rin ang naging ruling ni Presiding Officer, Senate President Juan Ponce Enrile, ang pagsusumite nila ng formal manifestation patungkol dito, maging ang pag-aantay nila sa prosecution sa pagsusumite ng kanilang formal offer of evidence na nakatakdayan sa Biyernes. Naset na rin ang susunod na trial date, which is March 12, 2 p.m. dahil ito nga ay para bigyang pagkakataon ang defense team na mag-prepare naman sa pagsagot nila dito sa mga ini-offer na ebidensya ng prosecution. So dito makita natin rin yun yung mga final questions si Senator Jinggoy at kung saan tinanungan niya kung bakit nagtatakip ng tenga si Attorney Vitaliano Aguirre at kung saan pinag-explika siya bilang private prosecutor at kung bakit ganito yung kanyang conduct, at which he was asked by Senator Miriam Defensor Santiago to be cited for contempt na sinigundahan naman ng ibang mga senador, namely ni Senator Pia Cayetano. Makikita natin dito no, na tila pinipigilan na nitong lead prosecutor si Congressman Niel Tupas itong si Attorney Aguirre na parang sinasabi niya tama na, huwag ka nang sumagot. Ngunit siya ay patuloy pa rin na nagsasabing sumakit daw talaga ang tenga niya dahil sa shrill voice niya nitong si Senadora Santiago at nagkaroon na dito nga ng konting kaguluhan at komosyon hanggang sa nag-pause for a break itong trial at inawat naman ng mga senator judges itong magkabilang panig. So agarang lumabas doon sa holding room ng prosecution si Attorney Aguirre at kung saan nagkaroon ng konting mga usapan no, doon sa naganap na commotion. At sabi nga sa atin kanina ni Congressman Umali na he will formally withdraw, si Attorney Aguirre will formally withdraw as one of the private prosecutors under the care of Congressman Colmenares and Congressman Daza. At dyan nga po nagtapos itong araw natin dito na akala po natin na Gio, mga kaibigan, ay isang maikling Mabilis na araw. paglilitis. Akala natin matatapos ito sa pag-rest ng case dito prosecution. Apparently not. It ended with a bang. Ngunit bagamat magkakaroon po ng break itong paglilitis, no, magbabalik po sa March 12, ay hindi po titigil ang aming special coverage. Makikita-kita po muli tayo muli sa Lunes dito pa rin sa Senate sa pagbibigay namin sa inyo ng patuloy na impormasyon, diskusyon at analysis tungkol dito sa mga nagaganap sa likod pa rin kasi bagamat nag-break itong trial ay meron pa rin mga isinasagawang moves itong magkabilang panig. So makikita natin yung mga papasok-pasok na mga special reports na meron po tayo. Kaya naman ako si Gio Tingson, nagpapasalamat po sa inyo sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 local news at cable networks nationwide. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating naging resident lawyer for today, si Attorney JJ Atienza, sa kanyang patuloy na pagsuporta sa aming programa. Magkita-kita po muli tayo sa Lunes, ganap na 1:30 pa rin ng hapon. Ako po si Cathy San Gabriel, maraming salamat at mabuhay Pilipinas!